Attorney Panelo, mga katangian ni Pastor Apollo C. Quiboloy bihirang makita sa isang politiko. Ang detalye ng balita mula kay Kapartner Prince Tripolo. Attorney Panelo na ang mga katangian ni Pastor Apollo, dignidad, paninindigan, kagitingan, at kagalingan ay bihirang makikita sa isang lider ngayon. Higit pa rito, ang kanyang pagiging tapat na kaibigan ay nagpapakita ng kanyang kakaibang integridad. Ayon kay Panelo, si Pastor Apollo ay hindi kailanman naging matakaw sa kapangyarihan at hindi nagtakwil sa mga taong nagtiwala sa kanya, tulad ng matibay na samahan nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi nagbago sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabila ng mga hamon, si Pastor Apollo ay isang tapat at matatag na lider, hindi tulad ng iba na nauurong sa mahihirap na sitwasyon. Kaya't ang paalala ni Attorney Panelo sa mga botante maging mapanuri sa mga ihahalal na kandidato. Kaya dahan-dahan na nakikita ng taong bayan ang kagalingan, kagitingan, kasipagan at ang integridad na bihirang makita sa mga politiko. Ako, maniwala kayo, kaya paulit-ulit kong sinasabi nyo, maging mapanuri kayo. Sapagkat, gaya na sinasabi ni Robin Padilla, never itong nag-traidor. Naku, ang daming traidor sa mga naging kaibigan ng Pangulong Duterte, mga nakinabang sa kanya. Pero tinalikuran siya, nakita nyo? O kaya bagsakan sila sa rating. Ayon kay Attorney Panelo, ang mga nagawa ni Pastor Apollo para sa KOJC at para sa Pilipinas ang nagiging dahilan ng kanyang pag-angat. Nakikita ng mga tao ang dedikasyon ni Pastor Apollo na hindi nag-aaksaya ng resources. Hindi lamang ang Kingdom of Jesus Christ ang kanyang pinaunlad dahil sa oras na maupo sa Senado ay gagawin niya rin ito sa buong bansa. Ay, hindi na katakataka na ang mga tao ay gravitating towards Pastor sapagkat gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, yung record niya speaks for itself. Nakikita natin kung paano bilang isang nag-iisang tao siya ay nakahikayat ng pakonti-konti hanggang lumawak, lumaki. At nagkaroon siya ng isang grupo kung saan ay pinakita niya ang mga katuruan at ugali ni Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang sariling pagbibigay halimbawa. At marami po siyang hikayat at naging miyembro. At nakita natin kung paano niya ginamit ang kanyang panahon, ang kanyang talino, ang resources upang hindi lamang mapalaki ang Kingdom of Jesus Christ, kung hindi pati na ang mga dinaanan ng kanyang grupo, lahat ng lugar dito sa Pilipinas. Matatandaan na naging numero 1 advokasya ni Pastor Apollo ang pagtigil sa mga kabalbalan at kasamaan ng CPP, NPA, NDF sa bansa. Si Pastor Apollo mismo ang naging biktima ng karahasan mula sa NPA, pati na ang mga miyembro ng kanyang grupo na pinatay ng rebelding grupong ito. Ang kanyang laban ay hindi lamang para sa bayan, kundi para sa mga mamamayang biktima ng kanilang karahasan. At nagbigay siya ng kanyang tulong dyan sa mga indigenous people, tapos ang kanyang pakikipagbakal laban sa mga komunistang terorista, ginamit niya lahat ang kanyang resources upang manindigan at ibaon sa libingan itong mga kalaban ng Estado. At dahil nga dyan, ayun, ang ganti sa kanya ng isang pamalaan ay labagin ng kanyang karapatan, ikulong siya. Pero sabi nga na, ang kasabihan, you cannot let a man down forever. Sa huli, nanawagan si Attorney Panelo na tulungan ang butihing Pastor Apollo upang manalo sa darating na halalan at ipakita ang suporta sa isang lider na may malasakit sa bayan at tunay na dedikasyon sa kanyang advokasya. Okay, tulungan natin si Pastor Apollo Quiboloy na makapanalo sa Senado. Gawin natin, bawat isa sa inyo kumuha kayo ng 5 hanggang 6 na boto para siguradong makapasok sa winning senatorial candidates. Yeah. Yun ang pinakamagandang regalo nyo sa kanyang pagdiriwang ng kanyang
Pangilan na ba si Pastor? 70? 75 po. 75? Ay, mukha lang 65 ba? Sa kanyang 75 birthday. Ngayong araw, ipinagdiriwang ni Pastor Apollo ang kanyang ika-75 kaarawan, isang espesyal na kaarawan na itinuturing ding adopted birthday ng mga kabataan sa buong mundo. Iniaalay ng butihing pastor ang kanyang kaarawan bawat taon, lalo na sa mga batang hindi nakakaranas ng selebrasyon sa kanilang mga birthday dahil sa hirap ng buhay. Ako si Prince Tripoli, ang inyong citizen correspondent para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.